Yon! Isang produktibong araw sa ating lahat mga kabisyo sa pagnenegosyo. Nandito tayo sa isang sports bar. No? Katulad ngayon, may tournament ngayon. Mga darts. No? At meron din mga billiards dyan. Sports bar nga na kung saan nagmi-meet ang negosyo at ang sports. Yan ang pag-uusapan natin ngayon mga kabisyo. Ano bang pagkakaparehas ng negosyo at ng sports? Yan, totoo yan. May pagkakaparehas yan. Number one, sa negosyo at sa sports, dapat meron kang strategy. No? Dapat alam mo kung paano mo i-approach, kung paano mo kakalabanin, yung mga dapat nakalabanin. Dapat alam mo kung paano ka mananalo. Meron ka talagang strategy. Number two, sports and business, dapat meron kang training. Nako, totoo yan. Hindi ka naman pinanganak na magaling ka sa darts o sa billiards. Kumbaga, nung bata ka pa lang, hanggang sa lumaki ka, train ka ng train. Naglalaro ka ng billiards, naglalaro ka ng darts. Sa negosyo, it's also a skill. A skill ng ang mangyari, kailangan mong i-train ang sarili mo. Kailangan pinapractice mo yan. Kaya ang negosyo maganda, huwag mong bibiglain. Practicein mo rin yan. Unti-unti, nakikita mong lumalago ang kakayanan mo. Number three, na pag-uusapan din dyan, negosyo at sports, ang competition. Ako, ang ganda niyan. Di ba sa sports, inaaral mo yung galawan ng kalaban mo, kung paano sila nananalo, kung paano mo sila matatalo. Sa negosyo, dapat inaaral mo ang mga competitors mo, yung competition. Sa totoo lang, merong direct tsaka indirect competition. No? Ibig sabihin, yung direkta mong kalaban, competitor, inaaral mo. At yung mga posibleng iba pang mga kumalaban din sa'yo, mga substitute products o mga kung sino-sino pang mga other factors na nakakaapekto sa paglago mo or baka ikabagsak mo. So, dapat aralin mo ang competition, sports, tsaka negosyo. Pang-apat, nako, yung mentality natin, yung sa psychological natin. Naku, ang ganda niyan. Sa sports, natatalo ka minsan. Sa negosyo, natatalo ka rin minsan. Pero dapat tuloy-tuloy ang laban. Tuloy-tuloy, no? Ang pakikibaka, wag kang magpapatalo, wag kang madi-discourage, no? Ano pa? Leadership and managerial skill. Kailangan yan parehas, no? Dapat matuto kang maging leader, pangunahan mo yung mga ka-negosyo mo, katrabaho mo. Sa sports, pangunahan mo rin, no? Practicein mo rin, pangunahan mo yung mga ka-member mo, ka-team mo, no? At ma-manage ninyo, ma-handle ninyo yung grupo ninyo. Kailangan ng leadership at managerial skill. Ano pa? Nako, sa negosyo, merong monetization. Totoo yun, nagkakapera ka. Sa sports, talagang may pera-pera din doon. No? Anong ibig sabihin yan? Meron kang, yung company mo, syempre, kumikita. May sales, may gastos, no? At may kita. Sa sports, naku, talagang mag-i-invest ka rin. No? Gagastos ka rin dyan. Kikita ka kasi may posibleng may manood, may posibleng kang ibentang produkto, at syempre kikita ka. Kaya lang marami ring gastos. Hindi talagang pagkagising mo, sikat na athlete ka na. Kaya kaakibat ng monetization yan, yung tinatawag na mga marketing or pwede rin may mga branding ka rin ngayon. No? Syempre sa business, babrandingan mo yung produkto mo, yung company mo. Sa sports din, yung team mo, yung isusuot mo mga apparel, sapatos, nako, may branding ka rin yan na posibleng may marketing talaga at posibleng kikita. Ano naman mga kabisyo, yan kita mo na, ano bang kinalaman nito? Kasi ang gusto ko rin, kahit sports ka ngayon, no, isipin mo pa rin later on, negosyo pa rin ito. No? Kasi bawat kibot natin sa buhay natin, negosyo talaga. Nagpa-practice ka ngayon, nagba-basketball ka, nagsiswimming ka, naku, alamin mo yung business side ng sports na yan. No? Yung dynamics na mayroong mga taong kumikita dahil nagba-basketball ka or dahil nagsiswimming ka. Dapat maaral mo yun, malaman mo yun. Mga kabisyo, isang bagay na pagkakaiba sa sports at negosyo. Sa sports, pagka napagod ka, okay, medyo nagkakaedad-edad ka na, hindi mo na kayang gawin. No? Parang, napagod ka na, hindi ka na makatakbo, hindi ka na makalakad, no? Kaya medyo retire ka na. Sa negosyo, naku, walang retirement. Sa totoo lang,
tuloy-tuloy ang negosyo mo. Marami nga mag-uumpisa pa lang after nila mag-retire sa trabaho, di retiring age yun, 60 years old, or 65 pa nga iba, or 55, doon pala mag-uumpisa na ang negosyo. Kaya kita mo na, dapat ngayon pa lang, no, inaaral mo na walang retirement sa kitaan sa buhay, sa paghahanap buhay. Kaya maganda, ini-enjoy mo na yan, pinapractice mo yan, nag-enjoy kang matuto. Mga kabisyo ha, sports and business, magkaakibat yan. Matuto tayo parehas at gamitin natin sa ikabubuhay natin. Isang produktibong araw sa ating lahat mga kabisyo sa pagnenegosyo. God bless! Bye-bye!